Good day to all, or kung anumang oras na napapanood nyo ang video na ito, sa lahat ng aking mga followers and subscribers dito sa Facebook or sa YouTube man. Thank you so much guys for always watching my videos. Okay? So, meron na akong mga lilinawin na details kasi marami talagang nagtatanong. Okay? So, first guys, actually ang inaral ko talaga or yung ino-offered talaga ng Work in Finland or HSS School, yan yung pangalan ng school ko, na kurso ay Practical Nursing. Free. Online lang po siya. Okay? Yan ay pwede mag-apply dyan ang lahat ng mga Filipino all over the world siguro. I don't know, but kasi it's online lang naman siya, so siguro, pero pwede. Pero meron lang talaga silang mga offices sa Hong Kong and Singapore. Pero meron akong mga friends na nag-a-apply naman anywhere, like nasa Taiwan, meron din nag-a-apply nasa Middle East. Okay? So hindi lang siya Hong Kong and Singapore. Meron na rin, pwede na rin mag-apply basta meron ka lang medical certificate, or kasi hinihingian na talaga nila ng requirements ngayon. It's either caregiver ka with certificate or nursing graduate. Yun. So, yun yung kailangan nilang yung mga certificates. Okay? So, first, nag-enroll kami doon as practical nursing course. Okay? Online lang siya. Pero, included na po yan doon yung pag-aaral ng Finnish language. So, unang-una talaga, ang step 1 talaga na aaralin ay yung Finnish language. So, kailangan mong maipasa yung level 1 and level 2 Finnish language. Okay? Pag naipasa mo na yung level 2 Finnish language, hahanapan ka na nila ng employer dito sa Finland, mga nursing home. So, yun yung ginagawa nila. Okay? And then, after that, after ng level 2 sa Finnish, bibigyan na kami ng mga lessons or modules about sa nursing studies. So, nakapaloob na dun yung mga work na dapat talagang gawin pagdating dito. Inaral namin yan about 12 weeks or more, I think. Hindi ako nagkakamali. So, excuse me. So, yun, nag-aral kami noon. Tapos, nandun na yung mga, lahat, yung mga laws dito sa Finland, kasama na din doon sa mga inaral namin. So, mga tamang behavior, alam naman natin yan. Yung tamang approach, yung mga elderly, yung mga ganon. So, lahat, marami. So, hindi naman ganun kahirap pagdating na doon sa practical nursing. Okay? Ang mahirap lang talaga is yung Finnish language. Kasi alam nyo guys, isa yan sa pinakamahirap na lingwahe sa buong mundo, sabi nila. Okay? So, yun lang talaga yung struggles doon. Pero pag nalagpasan mo na yan, okay na. And then, ayun, habang nag-aaral kami ng practical nursing, nandun pa kami sa Hong Kong noon. Pero yung mga naunang batch, nag-aaral sila ng practical nursing pagdating na, kasi parang, yung mga naunang batch kasi parang mabilisan yung pag-deploy sa kanila dito kasi in demand na talaga yung mga caregivers and yun, mga assistant nurse dito. So, pagdating namin dito, nag-aaral pa rin kami, continuous yung pag-aaral namin sa nursing. Pagdating namin dito, nagkaroon pa kami ng training 1 month. Okay? So, yun yung part of, kursong practical nursing. Kailangan mag-training, of course, sa field na kung saan, sa nursing home. Okay? Kung saan, hindi yun talagang exactly nursing home na kung saan kami magtatrabaho kasi by batch kaming dinideploy na mag-training. Okay? So, yun yung malaking mga nursing homes dito na tumatanggap ng mga trainees, pero tie-up din yun ng school of course, or yes, tie-up. Yung company na yun is tie-up ng school namin. Okay? So, nag-training kami dito ng 1 month. Okay, yung training na yan, don't worry kasi may sahod na yan. And kung magkano yung sahod ng regular employee, or yung magiging sahod namin, same talaga yung sahod kahit na nag-training pa lang kami. Okay? So yun, habang nagte-training kami, binigyan kami ng aming teacher ng isang instructor doon sa aming sa nursing home kung saan kami nag-training. Bawat isa sa amin meron instructor or dalawa kami sa isang instructor. So siya yung mag-e-evaluate sa amin
sila yung magtuturo sa amin kung ano yung mga dapat gawin, mga tamang way. Kasi, syempre, kahit na ma-experience ako dati as caregiver sa Pilipinas, nag-training din naman ako, pero iba pa rin talaga yung way nila dito. But I think it's mas madali dito. Okay, I guarantee you that mas madali yung trabaho dito kaysa sa Pilipinas. Kasi meron naman silang yung bed nila dito, 'di ba? Na-adjust. Tapos marami silang mga equipments dito na talagang modernong equipments, okay, na mas magpapadali sa mga trabaho.